grade 7 sa Pagita. Bago tayo dumako sa ating panibagong talakayin, ay magkakaroon muna tayo ng isang maikling aktibidad. At ang aktibidad na ito ay pinamagatan ko suriin at pangalanan mo ako. Makinig class dahil babasahin ko lamang ang panuto. Sa bawat larawan na ipapakita ng guro, ay huhulaan nyo lamang kung anong matawag ito. At kung sino ang unang magtaas ng kamay, ay siya ang sasagot. At kapag nasagot mo naman ito ng tama, ay meron kang gantimpala. Paliwanag ba? Ayan, maaari na tayo magsimula. So class, anong bansa ito? Hong Kong. Tama. Ito ay bansang Hong Kong. At ang pangalawa naman, ito. Anong bansa ito? Sige. China po. Tama. Ito ay bansang China. At ang pangatlo naman, ito. Anong bansa ito? Tama. Ito ay ang bansang South Korea. At ang pang-apat naman, ito. Taiwan. Tama. Ang bansang ito ay Taiwan. At ang panghuli naman, ito. Anong bansa ito, class? India po, ma'am. Tama. Ito ay bansang India. So, class, base sa ginawa ninyo aktibidad, nagkaroon na ba kayo ng idea kung saan patungkol ang bagong tatalakay natin ngayong araw? Opo. Tama. Ang tatalakay natin ngayong araw ay ang konsepto ng Asya. So, class, pag sinabing konsepto ng Asya, ang konsepto ng Asya ay ito yung may mga bansang pinakamalaking bansa o ito din yung bansang merong bansang sinisikatan ng araw or hindi sinisikatan ng araw. Tapos, sinasabi din nilang itong bukang liwayway o silangan. Or ito yung hindi nasisikatan ng araw. Maliwanag ba, class? Opo. Ayan. Dumako naman na tayo sa kasaysayan at pinagmulan ng terminong Asya. So, class, iba-iba ang mga pagpapaliwanag ukol sa pinagmulan ng terminong Asya. May mga konseptong Grego, Hapon, at Inchik. So, class, nagmula daw ang salitang agent sa Aso, nangangahulugang lugar na sinisikatan ng araw. Ganun. So, ang pangalawa naman is agent o wika ng mga mamayan ng Gracia at sa mga religion malapit dito bago ang 1600 BCE or before Common Era. So, class, ang Asya daw ay ang salitang unang ginamit ng mga Griego upang tukuyin nila kung saan sila bansang kung saan bahagi sila ng isang bansa o kung saan sila nabibilang ganun. So, dumako naman tayo sa kahalagahan ng pag-aaral ng Asya. So, dito umusbong ang pinakamatandang nilyotiko sa buong mundo tulad ng Haubin-tian sa Timog China at Hilagang Vietnam. Ang Jericho sa Palestina naman. At ang Silar at Katal Tuyok sa Turkey. So, last. So, guys, dito daw matatagpuan yung mga sinaunang tao na may mga malaking may mga malalaking ambag sa isang bansa. At dito is nagkakaroon sila ng yung pamumuno upang magkaroon ng pananahan or magkaroon sila ng yung pamumuno sa isang bansa. So, class, naiintindihan niyo ba? Ayan, dumako na lang tayo sa pangalawa. So, matutugtog din sa Asya ang
dakilang relihiyon at filosofiya tulad ng Hinduismo, Budhismo, Jainismo, Kristyanidad at Islam sa kanlurang Asya. So class, sila din ay nagbibigay ng malaking ambag sa isang bansa. Like, nakakagawa din sila ng mga mabubuti para magkaroon ng para mabago yung isang bansa. So, ang paano naman, ang Asia ang pinakamalaking kontinente sa mundo na may sukat ng humigit kumulang 44 milyong kilometro. So, plus, ang Asia daw is, ang Asia ang may pinakamalaking kontinente sa bansa. At ang pinakamalaki din itong populasyon sa bansa. So, ang pang-apat naman is, ang Asia ay nagtataglay rin ng malawak ng biodiversity sa korean ng mga hayop at halaman at iba pang likas na yun. So, plus, ang Asia daw is, ang Asia ay may mga nagtataglay ito ng, mayaman sila sa mga likas na yaman at sa mga mga kaurian at mga iba pang likas na yaman tulad na lang sa mga gubat like ginto at peanut ganon. So dumako naman tayo sa pag-aaral ng Asia. So una is Eurocentricong pananaw. So ano nga ba ito? Pinagtambal ng salitang Euro na nangangahulugang Europa o Europea at Centrico na nangangahulugang sentro o gitna. So class, sa pananaw na ito is ang Europea daw is may pamamaraan silang ginagawa para sa larangan or sa kanilang kultura at sa langit. So ang pangalawa naman is Orientalismong pananaw. So Oriental o Orient na nangangahulugang silangang o ang tukoy sa Asia, dagdag ang Kulapintismo na nangangahulugang pananaw ng mga Europea sa silangan o Asia. So class, dito naman is malayo ang kanilang pagtingin sa Orientalismong pananaw. Dahil dito may pamamaraan silang na tinatawag na angato or superior. So, dumako naman tayo sa Asianong-sentrikong pananaw. So, ano nga ba ang Asianong-sentrikong pananaw? Nilalayon nitong mapalitaw ang kagandahan ng katutubong kultura at tigas na kasaysayang Asiano at may taguyod ang ating pagkakalanlan sa sariling lupalop. So class, dito sa konsepto ng Asia is nilalayon nitong para lumitaw yung kagandahan ng isang bansa or mapakita sa mga bansa na may tinatagong yaman ang mga bansa. So class, dumako naman tayo sa relihiyon ng Asia. So class, ang relihiyon ng Asia ay batay sa Asia, sentro ng pag-aaral. Naging batay nito naman ng iba't ibang salit tulad ng katangiang geographical, physical, at kultural na historical. So class, binubuo ito ng iba't ibang uri at ibang region tulad ng kanlurang Asya, hilagang orbit ng Asya, silangang Asya, at kanlurang Asya. So dumako naman tayo sa salit ng paghahating geographical sa Asya. Una dyan is ang lokasyon. So dito class, ang lokasyon is upang matukoy nito kung saan nga ba tayo nabibilang o saan bansa ba tayo sakop nito. So,
Ang pangalawa naman class is, kultura. So, dito naman class is, sa kultura is, dito, kung saan, malalaman natin, kung saan nga ba tayo, kung ano nga ba ang ating, kunyari, ang kultura natin is, may mga Ilocano, gano'n, Tagalog, gano'n. Tapos, may mga Pangasinan. So, ang topografiya naman is, dito, natutukoy nito is yung mga kung saan mainyung tubig o mga anyong lupa naman. So, ang panghuli naman is klima. So, dito class sa klima is matutukoy natin kung saan nga ba yung sinisikat ng araw or yung yung hindi sinisikat ng araw. Kunyari, yung yung tawag dito. Kunyari, may snow, gano'n. Tapos dito, sa bansang ito is mainit, gano'n, tapos tag-ulan. So, class, batay sa ginawa natin pag-aaral is may mga katanungan pa ba kayo? Wala na po. Kung wala na, ako naman ang magtatanong. So, class, saan na nga muli nagmula ang kasaysayan at nagmula ng terminong Asya? Tama. Ang pinagmulan ng terminong Asya class is ito yung Grego or Sapod at Egypt. So, ang pangalan ano naman ang mga pananaw sa pag-aaral ng Asya? Magaling. Ito ay ang Eurocentric pananaw, Orientalismong pananaw at Asyanong sentrikong pananaw. So class, ano naman ang mga relihiyon ng Asya? Tama. Ito ay sa kanlurang Asya, Timog Silangang Asya o Silangang Kanlurang Asya. Magaling class dahil tunay nang nagkaroon kayo ng kaalaman sa ating talakay ngayong araw. At nakita ko naman sa inyo na natuto kayo at nagkaroon kayo ng kaalaman sa ating tinalakay na araw. At bago ko cut itong Bago ko tapusin itong class ay magkakaroon muna kayo ng isang pagsusulit. So class, maglabas kayo ng 1/4 at sagutan ito. Class, tapos na ba? Oo. Maaari ko na bang ilipat? So class, pakipasa na ang 1/4. Class, bago matapos itong bago ko kayo pauwi, na magkakaroon muna kayo ng isang kasunduan. So class, ang kasunduan is basahin lamang ang sinaunang kabiasnan sa Asya. Page 450 to 458. Maliwanag ba? Oo. So class, paalam, grade 7 sa Pagita. Alam na po, Binibining Villanueva.